Dito, ito yung ating ating as is enrollment process. So wala siya pagbabago. Ito yung current nating process, which is madami tayong mga inefficiencies and bottlenecks. So ito yung mga inefficiencies and bottlenecks natin. Una, yung mga repeated document validation kung saan dumadaan yung document sa iba-ibang department na nagpapadoble ng ating work at saka slow approval. Second is the lack of basic prerequisite checker kung saan yung system before the assistant na submit the system dapat chine-check na ng system yung mga obvious issues which is yung mga missing requirements and o kaya mga prerequisites not met. So ang effect nito ay yung mas madaming nag-e-error do sa ating system. And then, lack of automations, which is yung automations natin sa notifications when a document are incomplete or if the students failed some exams or interview, dapat yung systems ay automatically send ng email or notification sa ating applicant. So yung students ay hindi na kailangan papunta-punta ng portal para makita lang yung kanilang result. Ito na yung ating to be enrollment process. Ang simulan natin syempre, katulad pa rin nung kanina, pupunta tayo sa admission portal, pero bago 'yon, hihingi muna sila ng email sa iyo para may mapagsesendan sila ng mga updates. So, yun, punta ng admission portal, then register sa admission portal, yung ask ng personal email mo, then submission of requirements. Tapos ito, automated na to. Automated if the submitted requirements is complete or correct. So, yun, automatic na siya. Pagka nag-yes, yun. Okay na yung submitted requirements natin. Diretso siya dito sa received na admission form. Then, i-check niya. So, mag-check for availability. So, kung available naman, send entrance exam schedule doon sa send tapos i-check natin, check yung exam schedule tapos yung admission exam. Pero pagka nag-no, magsasend ng notification through email doon sa sinend natin sa binigay nating personal email natin kanina. So balik ulit tayo doon sa check exam schedule tapos sa admission exam. So yun, pupunta doon sa admission exam, then punta sa administer exam, then yun, mayroon tayong decision ulit dito if pasa yung exam, send exam results and interview schedule, or kung no, mag-send ulit siya ng notification doon sa ating personal email na binigay sa kanila. So tapos na, mag-send na siya ng result and interview schedule. Tapos yun, marireceive natin yung results and interview schedule. Tapos pagkatapos nun, attend na tayo. Attend tayo kay Dean interview. So, doon kay Dean, may kailangan ulit ng result. So, decision. Kung pasa ka, sasend sa'yo yung interview result. So, kung hindi, yun, magbibigay ulit sa email mo kung pasa ka o hindi. Pagkasend ng interview result, marireceive mo. So, meron ulit dyan. So, kung pasa ka, dediretso sa pag-send ng resulta nung interview, tapos kung hindi ka pumasa, ino-notify ka as failed. Then, marireceive na natin yung interview result and medical schedule, and attend na tayo ng medical. Pagkatapos, attend ng medical, yun, undergoing ka na, and ito, may decision ulit tayo syempre, kung cleared yung medical mo. So, kung no, automatic ulit, mag-send ulit ng notification through email. Tapos kung yes, send medical results. Receive medical results. So, makikita mo dito kung pumasa ka or hindi dun sa makakuha mong results. So, yun, notify the student kung failed. Kung pasa naman, yun, diretso sa enrollment schedule. Bigay ng enrollment schedule. So, yun nga, receive enrollment schedule, submit enrollment requirements. Tapos, ayun, i-email mo. I-email yung submitted na requirements. Tapos, received enrollment requirements. So, kung tama ba siya, kung kumpleto or hindi, kung kumpleto siya, tama, diretso sa process enrollment. Pero kung hindi, i-return yung documents. Tapos, syempre, marireceive mo yung mga documents na yon. Tapos, babalik ka lang ulit dito sa
complete yung and corrected the documents. So dito naman tayo sa pagka-complete and correct talaga siya. So process enrollment, then enrollment complete. Tapos magsasend sa'yo ng institutional account credentials mo para makalagin ka dun sa ibibigay ng university na Insti account. Tapos makaka-receive ka ng institution account credentials. Yung maglalagin ka sa Insti account mo, then yun, validate login. Kung valid login ka, yung diretso, give login access. Pagka-give sa'yo ng login access, pwede mo nang i-browse yung COR, click COR tab. Or, kung hindi siya na umokay yung validation, magre-return ka lang dun sa login, tapos babalik ka ulit dun sa login ng institutional account mo. Ngayon, dun naman tayo sa nakalagin na, dun sa mag-browse ng COR. So, click natin si COR tab, click COR tab, then generate COR, then view COR. Yun, view mo yung COR mo, tapos yun, end of enrollment na yun. So, dito naman sa functional requirements. First is online admission portal registration. Applicants register and log in to the admission portal. So, dito naman, need mag-register at mag-log in sa admission portal ng mga applicants. Next is submission and validation of requirements. System checks if requirements are complete, correct. So, dito is chine-check ng system kung kumpleto ba yung pinasang requirements nung applicant. Next is exam interview and medical scheduling. System sends schedules and results via email. So, automatic na sinesend ng system yung mga schedule ng exam interview at saka ng medical via email sa mga applicant. Next is automated notifications. Student get email notifications for pass, fail status at each stage, exam, interview, and medical. So dito, automatic na nakaka-receive ng notification sa email yung mga student kung pumasa ba sila o bumagsak sa exam, interview, o medical. Next naman is yung enrollment processing and institutional account creation. Once requirements are complete, the system gives login credentials and allows browsing, downloading of the COR. So, dito naman, kapag kumpleto na yung requirements na pinasa, bibigyan ng system yung student ng login credential para ma-browse niya o ma-download niya yung COR niya. Next naman, yung non-functional requirements. Usability. The student and admission portals must be user-friendly, intuitive, and easy to navigate for applicants and students with minimal technical skills. So dito, dapat yung admission portal is user-friendly and madali siya i-navigate para sa mga estudyante na kakaunti lang yung kaalaman sa mga ganong system. Next is security. The system must ensure the confidentiality and integrity of applicant and student data by implementing secure login mechanisms and protecting personal information from unauthorized access. So dito sa security, dapat yung system is ni-ensure niya na confidential yung mga sinesend na personal information nung applicant. Tapos last is yung availability. The online admission and student portals must be available 24/7 to allow applicants to submit their forms and students to access their information at any time with a minimum uptime of 99.5%. So dito is dapat accessible yung portal 24/7 para kahit anong oras pwede siya gamitin ng mga applicant. So yun lang. Thank you.